Magdadalawang taon ng kasal ang premyadong TV host na si Kris Aquino at basketballistang si James Yap. Testimonya ng kanilang matibay na pag-iibigan na hindi umano kayang buwagin ng kahit sino. Nagdilim bigla ang kulay rosas na buhay ng mag-asawang Kris at James dahil sa isang babae. Sa tila simple at pangkaraniwang pangyayari ay naging gahiganting ipo-ipo na ngayon nagbabanta na tangayin ang halos katatanim pa lamang na pagsasama na dapat ay panghabang buhay. Mabubuwag nga ba ang pagsasama ni Kris at James o kanila itong malalagpasan upang muling masikatan ng init mula sa langit? Ito ang aming eksklusibong panayam sa mag-asawang si Kris at James. Tinanong kita, sabi ko, boy, kailangan mo ba itong James Yap na to? Sabi mo, Chrissy, will you please go? He's so yummy. Unang pagtatagpo na nauwi sa pagmamahalan ni na Kris Aquino at James Yap at sinasabing muling nagbigay kulay sa buhay pag-ibig ng premyadong TV host at aktres matapos ang mga naunang bigong pag-ibig. May mga kumukwestiyon man o hindi pabor sa panibagong pagkikipagrelasyon ni Kris sa basketballista na mas bata sa kanya ng 10 taon. Pinanindigan ni Kris ang kanyang desisyon na suportado rin ang kanyang pamilya. Hunyo taong 2005, personal na tinungo ni na Kris at James ang Escalante Negros Occidental, bayang sinilangan ni James, kung saan personal na nakilala ni Kris ang pamilya ng kanyang minamahal. Bale mo anak ko ha, Chris. Mabait yun. Promise po, hindi ko sasaktan anak niyo. Hulyo at Jess o halos 5 buwan matapos ang kanilang unang pagkikita, sumumpa na sina Kris at James na habang buhay na magsasama bilang mag-asawa sa isang civil wedding na isinagawa sa bahay ng TV host at matalik na kaibigan ni Kris na si Boy Abunda. Kasalan na mahigit 8 buwan ding itinago sa publiko ng mag-asawa hanggang noong Abril 5, lumabas sa artikulo ng kolumnistang si Ricky Lo ang tunay na estado sa relasyong Kris at James, bagay na pinatotohanan ni Kris sa programang The Buzz. Sorry kung naging maramot kami in a way, but it felt good. And it was good for both of us kasi naging mas matatag yung foundation namin dalawa. Larawan ng isang kontento at masayang pagsasama ang nakita ng publiko kina Kris at James matapos ang kanilang pag-amin na kasal na nga sila. Ikaw naman yung pinag-pray ko so dapat na yung gusto. At lalo pang pinaigting ang makulay na pagsasama ng dalawa sa balitang buntis ang TV host at aktres sa magiging panganay nila ni James. Ngunit ang tahimik at masayang pagsasama ni na James at Kris muling nalagay sa alanganin matapos mapasan ng samot-saring spekulasyon sa estado ng kanilang pagsasama. Na lalong nabigyang kulay dahil sa malamyang pakikitungo ni Kris kay James sa misyon ng kaarawan ni Kris sa programang The Buzz. Bunga na rin ang sanga-sangang balita hinggil sa di umano'y pakikipagrelasyon ni James sa isang receptionist ng Belo Medical Group na nagngangalang Hope. Bagay na taas noong sinagot ni Kris noong isang linggo. It's my decision to protect this marriage and to protect my family. Maging ang ina ni Kris na si dating Presidente Cory Aquino ay nagsalita na rin hinggil sa bagong kontrobersya na kinasasangkutan ng mag-asawang Kris at James. You've also forgiven James, whatever that is. Oo naman. I mean, none of us is perfect. Kris, kumusta ka na? Na-ospital ka? And bakit ka na-ospital? Yeah, nung Corina, let's take it back to Sunday, nung nagsalita ako. At kung sino man ang magtatangka na sa akin ang pamilya ko, sinasabi ko na sa iyo, at this point in my life, hindi kita papayagan na mag-succeed. I am now 7 months pregnant. Anybody who has been pregnant knows na ito yung isa sa pinaka-crucial na moment sa pregnancy. Hindi ko ila sa lahat ng mga tao kung anong pinagdaanan na namin in the past few weeks, lalong-lalo na this week. Very few people knew what we were really going through. Yung dalawang ate ko, that's Balsi and Binky, ang manager kong si Deo,
a few of my closest friends. Pero for almost everybody else, shielded sila. Dahil sinamahan namin si Noy sa Comelec, problemado na kami doon. Pero that was a commitment. That was a commitment to my brother, and at that point, even po nung nag-birthday ako sa Tabols, hindi alam ng mom ko kung ano yung problemang pinagdadaanan namin. I tried to be strong and to stay strong, but nung Thursday, bumigay na ako, Corina. James was at practice, and then nung umuwi dito, nakita na masamang-masama ang condition ko, nahihirapan siyang gisingin ako. And dinala na ako sa ospital. Yung blood sugar ko, sumobrang nag-shoot up. Sobrang tumaas talaga. And that is very dangerous for anybody pregnant. For the remainder of my pregnancy, for the next 9 or 10 weeks, closely monitored talaga. And hindi ako magtatapang-tapangan at sasabihin kung okay ako kasi hindi naman talaga ako okay na yun. Hindi naman nagkaroon ng threatened abortion or forced labor? Nagkaroon na ako ng premature labor pains. I'm entering my 28th week pa lang. And nung nag-ultrasound kami, the baby is less than 2 pounds at this point. It's payat. Payat daw yung baby, hindi sa inaasahang timbang. So, ang sinasabi nila is that dangerous talaga. Kasi hindi mo alam kung ngayon mga anak ako, kung mabubuhay ba yung bata o hindi. Masasabi ba natin na ang naging bunsod nito ay yung sama ng loob mo sa mga nangyayari? Yes. Kasi hindi naman po na isang linggo o 2 linggo lang to eh. It's been a month. You try to put up a brave front. Alam mo yun, na paghaharap ka sa camera, haharap ka sa publiko, hindi mo ipapahalata kung ano yung dinadala mo. Pero syempre, pag kaming dalawa na lang nandito sa bahay, sobrang hirap. Anong reaksyon ng mami mo? Ang sinasabi ng mom ko sa akin, unang-una parati niya napaalala magdasal ng magdasal. Pangalawa, ang sinasabi niya sa akin is, Chris, I know it's so hard, but who hasn't suffered in this world? Kung isipin mo talaga, yung kalusugan ng baby. And sabi niya, and ako, ang pinagdadasal ko, kalusugan mo. She also said na parang, yung now is the time na dapat hindi kayo mag-away-away ni James. So masasabi natin na sa puntong ito, gusto mo pa ring panindigan ng iyong kasal at yung pagsasama ninyo ni James ay mapanatili mo at mapreserba ninyo. There are days, we have to admit na handa na kami sumuko. I mean, yung parang sinabi ko sa kanya, kung haharap kami sa dito, kailangan yung buong katotohanan ang sasabihin. Kasi, ang hirap naman sabihin na 100% oo gusto namin i-save. Kasi, may moments talaga na ako at siya amin. Kung ganito nakahirap yung pinagdadaanan mo and because you are public, buong mundo alam ito, there are times na sasabihin mo talaga na ano kaya kung maghiwalay na lang tayo, baka tigilan na nila tayo. Pero siguro kasi, Corina, what is holding us together, apart from the fact that there's a baby involved? For almost all our married life talaga, hindi kami nakamiss na every Tuesday nagbabaklaran kami. Sabay kami nagro-rosary, sabay kami nagdo-novena. And that has been for almost 2 years. Ano ang pakiramdam mo tungkol doon? Gusto mo pa bang isalba ang inyong pagsasama? Parati yung sinasabi sa kanya na gusto ko na maging okay tayo, pagbayaran ko lahat ng nagawa ko. Sinabi ko sa kanya na sana pagbigyan mo ako. Dahil wala naman siya dito eh. Hindi niya kasalanan to eh. Kasalanan ko lahat eh. So ang sinasabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng isang chance para i-prove ko sa'yo na hindi na mangyayari ulit. Pag nagsabi ka ng isang pagkakataon, tapos hindi mo na panindigan yun, ang dali-daling sabihin sa'yo talaga na, I gave you the chance. So I was telling him also na parang bago mo sabihin, siguraduhin mo kaya mo. Kasi lalo na kung i-declare natin yan sa buong mundo, lahat sila, yung mga
masasama ang intensyon, masasama ang hangarin para sa atin, hihintayin talaga na isang stumble ulit. And ibabalandra nila at ipamumukha sa'yo. Kasi pwedeng sabihin natin na, give up na kami. Hindi na namin kaya. And then ang sinabi ko sa kanya is that if we face her, kung anong sasabihin natin doon, for as long as we can, paninindigan natin yon. Handa ka naman doon, James. Yun yung parati yung sinasabi sa kanya na gawin ko nga, di ba? Dahil nasaktan ko siya eh. Tapos wala ko, hindi naman sa plano ko to nasaktan siya eh. Inamin ko, nagkamali ako. Inamin ko talaga sa kanya, nagkamali ako. So umamin ka Umamin na ako, nagkamali ka. nagkamali ako. Humingi ka na rin ng paumanhin Paumanhin kay sa Chris. kanya. Alam mo na ngayon lahat ng nangyari from his side. Napatawad mo na ba siya? No. Hindi pa. Forgiveness is a process, Corina. Yung parang, sobrang fake ko kung sasabihin ko 100% forgiven kasi hindi. Kasi ilang beses niyang narinig sa akin talaga na I didn't deserve any of this. Yung parang ilang beses kong naulit talaga na James, in this wala akong kasalanan. Pero bakit akong nagbabayad? Ilang beses na galing sa bibig ko din na pinapagalitan ako ng ate ko at sinasabi na stop repeating it, Chris, just try to move on. But I always say na minsan kasi hindi ko binastos ang pagkatao mo, ang marriage natin. From the very beginning of this relationship, I can swear to 100% fidelity. Yung sa pagpa-forgive, Corina, sinabi ko sa kanya na sinusubukan ko. And that's all I can promise. Kasi it's a process talaga na pagdadaanan mo talaga na hindi lang naman yung magpatawad kaya yung maunawaan mo kung bakit nangyari. Parang sinasabi ko sa kanya na huwag tayo magpaligoy-ligoy. Ang pinagagalit ko kasi talaga, and I think anybody who is watching me now would understand, kung sa umpisa pa lang nasabi sa akin na may ganitong sitwasyon, hindi aabot sa ganito. So walang pagkakataon na nakukulong kayo sa loob ng isang cubicle o kwarto doon sa... Ito honest talaga. Gustong-gusto niya talagang pumasok. Gusto niyang pumasok. Hindi ko alam kung anong balak niya. Pero pinapalabas ko siya. Ganito pa na. Pero sana, habang tumagal ang isang sitwasyon, pwede mong lagyan ng kung ano-anong kulay na gusto mong ilagay. Habang tumagal ang sitwasyon, lumakas ang loob ng babaeng yun. At habang tumagal ang sitwasyon, napaniwala niyang sarili niyang may relasyon sila. Ang sitwasyon is asawa kita, so it's my choice. Will I stand by you? And do we stand together? Or do I take the easy way out? Kasi unfortunately, yun ang totoo eh. Ang mas madaling paraan talaga ay sumuko ka. Kasi kung sumuko ka, Tapos, pero, sa pagsukong yon, binawian mo naman talaga ng opportunity yung anak mo na magkaroon ng pamilya. Mahirap man intindihin, pinapaintindi ko sa kanya yon. Na we're holding on now, not because of each other, but we're holding on because we want a family. And sabi ko nga na, sino ba naman ang pamilyang hindi ito pinagdaanan? Ang difference, pinagdadaanan natin na ang buong Pilipinas nakatutok sa atin. At yung mga masasamaang intensyon, pinagpipiestahan yung kalungkutan na pinagdadaanan natin. Because I'm not going to hide it. This is one of the saddest moments of my life. Papawisan ka, James. Kasi parang, di ba bumalik ako and you were still here? And I said, what are you doing here? doon mo nakikita ang pagmamahal ko sa'yo. Funny how
May balak ba kayong gawing legal na hakbang? Laban sa babae, laban sa mga sumulat, laban sa mga nanggatong? Kung ako, gusto ko. Dahil napanood ko yung interview niya. Talagang, grabe to. Gusto kong kasuhan talaga. Corina, i-review natin yung buzz. I never mentioned Belo. I never mentioned another woman. So bakit ka magsasalita ngayon? Dahil challenge ko. Ang sinabi ko, ang bukod tanging makakasira at makaka-decide kung tapos ng marriage na to, kaming dalawa. Kasi kaming dalawa ang nandito sa marriage na to. Not once was there an insinuation of a venue, of a woman, of an affair. Klaro kami na sinabi namin na may problema kami. Klaro si James ang sinabi niyang alam niyang nasaktan niya ako at may kasalanan siya. Pero ni minsan hindi namin siya binanggit. So ngayon, vino-volunteer mo ang sarili mo, kung ano-anong sinasabi mo. Hindi ba klaro yun na gusto mo talagang manira sa amin? Hindi ba klaro yun na gusto mo kong saktan? Nagsucceed ka na eh. Nasaktan talaga ako. Actually, and honestly, hindi ako sa kanya galit. Galit ako dun sa mga taong nag-take advantage sa situation na to. Alam mo, yung parang it brought home the point talaga na just because kakompetensya ako, ilang beses ba akong kailangan i-crucify. Alam mo ko rin yung feeling na kasalanan ko ba na successful ang mga programa ko na kailangan talagang wasakin niyo ko para lang mapatunayan niyo na kayong number one? James, ikaw, kung kulay itong sitwasyon na ito sa buhay mo, itong kabanata na ito, anong kulay? Pula. Bakit? Dahil, kumbaga, war, di ba? Kaya ako nagpa-interview rin ngayon dahil nakita ko sa asawa ko na nahirapan siya. Tsaka hindi lang yun. Nagdadala siya na may baby sa loob ng siya niya. Kailangan ko rin malinis yung pangalan ng misis ko. Dahil ako dito, ako may kasalanan. Corina, hindi ako nagtatampo. For super honest about it, pinapalayas ko siya that night. Ano? Kung sisinungaling pa ba tayo? Eh, totoo naman eh. And then I went to Baclaran to pray with my friend B-Boy. Fully expecting, kasi sabi niya, oh sige, alis na ako. So nagdasal kami, nag-rosary kami together. I was crying in church with my friend. I came back here and he was still here. Eh, sinabi ko naman, bakit ka nandito? Totoo lang naman, di ba? At least andyan ka, di ba? It's reality, di ba? Na hindi sinabi ko na, nung bumalik ako dito, ba't nandito ka pa? Bakit pinagpapawisan ka, James? Ang init eh. Ha? Kasi parang, di ba bumalik ako and you were still here? And I said, what are you doing here? Doon mo nakikita ang pagmamahal ko sa'yo. Oh, hindi ba sweet? Yikes. Kahit pinapalis mo na ako, although aalis na talaga ako, pero pinipigilan. May pumipigil sa akin dahil mahal kita eh. Ganon. Mahal mo pa ba si James? I haven't been able to say I love you to him except on his birthday. Dun sa birthday card niya, I gave him a watch and I said na I keep praying that the time will come na pareho nating masasabi na natuto tayo from this, naging mas matatag tayo, and that we made a family together. Sabi ko, I love you, that's why I'm standing by you. Mahal mo ba si Chris, James? Una, mahirap. Mahirap itong panahon na ito para sa'yo. Sobrang hirap. Kasi nakikita ko sa kanya, hirap na rin siya eh. So, talagang napaisip ako kung anong solusyon para lang maging okay siya ulit. Kasi iniisip ko na habang nakikita niya ako, parang lalo siyang nahihirapan. So, nilalagay ko sa isip ko na ako may kasalanan dito.
Mahal ko tong babae na to. Mahal ko yung anak ko. Kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit yung desisyon na naisip ko. Dahil mahal ko siya. So tinatanong mo ako kung mahal ko siya. Mahal na mahal ko. Para na ring sa bata na binigyan ng coloring book, tayo ang pumipili kung ano ang ikukulay natin sa mga pahina ng ating buhay. Sa bawat kwento ay tayo rin ang magsusulat ng katapusan. Kahit hindi natin aminin o hindi natin agad nakikita, maraming kulay ang pagpipilian. Gusto ba natin malungkot na kulay o masaya? Maliwanag o madilim? Mapusyaw o matingkad? Ikaw lang ang makapagsasabi at magdedesisyon. At kung tayo man ay magkamali ng piniling kulay, may susunod pa rin namang pahina kung saan maaring magsimula muli. Huwag muna kayong bibitaw dahil susunod na ang parati ring makulay ang buhay. Megastar Sharon Cuneta. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na pagsasama, dito lamang sa programang paborito ninyong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang Rated K.